Hello guys, blessed morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, today, dito naman po tayo sa farm and ayan po. Ang dami na naman pong pitasin na ampalaya. Ayan guys, so hitik na po sa bunga. Sa likod doon, dami nakalaylay. Sa kabilang side. Yan sa harapan. So, actually, twice na po tayo nakapitas ng ampalaya. So, today, pipitas ulit ako. Ayan guys, oh. Lalaki ng ampalaya natin. Ang daming bunga. Kitang-kita na guys yung bunga na pinaghirapan natin. Haba, oh. Kahit saan sulok ka ng balag magpunta guys, ang daming ampalaya. Yan, oh. Yan guys, ang dami nating mapipitas na naman. Pero, again, yung pamamaraan ko ng pamimitas, hindi ko nila lahat. Siyempre, yung pinakamalalaki lang ang kinukuha natin. Pag mayroong mga kasunod, niiwan natin for 1 to 2 days para sa susunod na pitasan. So, whenever na mamimitas tayo, at least yung mga susunod na kapitasan nila or pipitasin natin, may mga kasabay din sila. At syempre, marami tayo laging napipitas. Hindi yung pag nakita nyo may bunga agad na halos magkakasin laki, kahit hindi pa dapat pitasin, pipitasin nyo na. Yan. So, ang mangyayari nun, agad wala kayong mapipitas sa susunod na mga araw. So, halimbawa na lang, ito actually pwede ko pang iwanan ng 1 day para mapitas. Same as here. Ito mga 2 days, 3 days ang pitasan nito. Same as there. Pero meron din tayong mga pitasin ngayon tulad ng mga ito. Ito mga 3 days pa to. So ang kukunin lang natin for today yung mga ganitong kalalaki lang. Ayan. Kasi kung iwanan natin yan, kahit sabihin natin iniwan natin hanggang bukas natin pinitas. So yung shelf life niya paiksi ng paiksi. Maaring hanggang sa makalawa, pwede na siyang biglang manilaw. Kaya ngayon, bago siya dumating sa pinaka-maturity niya, ay makikita mo naman yung sa kulay pa lang, tsaka yung labas ng ampalaya. Iba yung itsura ng talagang magulang na sa pagulang pa lang. So, pipitasin natin yung pinaka-magulang na para pwede nating itigil sa hindi agad mabili. Pwede pa siyang ma-stock ng 2 to 3 days. And unlike yung sa talagang pipitasin nyo siya sa limit na nila na isang araw lang maninilaw na agad siya or may hinog na sa basa rep. Kung may didispose nyo agad, okay lang. Pero kung hindi naman, again, iwasan natin na mamitas yung sobrang gulang na ng mga ampalaya. Yung kaayusan lang ang pipitasin natin para again, hindi man natin agad maibenta, hindi agad sila gugulang. So yung mga ganitong maliliit, hindi na po lalaki, ang pinipitas na rin natin. So ginagamit na natin sila pang personal, niluluto natin. So kahapon, luto si nanay ng kare-kare, ampalaya, sitaw, kalabasa, okra, nilagyan nanay ng bell pepper, tsaka mga sili na pitas natin dito sa garden. So again, ito isa mga
Magugulang lang talaga ako kunin natin guys. Dalawa. Ang haba oh. Tibay ng ano. Ang pala hindi agad ano. Bumibitaw. 3. So lapag ko lang to. Ano pa tayo ng ibang mapipitas. 3. Pag natin ito isang to. 4. Ganyan yung mga karamihan na yan. Iwanan natin. Pwede pa yung tumagal ng mga 1 to 2 days. Doon na lang natin sila pipitasin. Ito, kunin na rin natin to. Mukha siyang maliit pero ang hirap paliwanag. Pero basta pag nalaglag. Pag nagtatanim na kayo nito o matagal na rin kayo nagtatanim, mapapansin nyo sa itsura nila kung kailangan na talaga silang pitasin. Ang hirap paliwanag eh. Basta ako, nakasanayan ko na pag dapat na talaga silang pitasin eh. Meron silang certain pictures na parang pag nakita mo palang, oy, dapat na tong pitasin o nasa tama na tong oras para pitasin. Tingin mo palang, meron sa kulay, again yung sa klase ng balat niya, dito. Basta pag nakita mo siya, alam mo na, uy, dapat na siyang i-harvest. So, ayan, meron pa tayong 3 doon. Again, marami pa guys, pero hindi ko sila kailangan pitasin lahat. Ayun, meron pa maiksi pala. Ito mga maiksi na matataba na. Kunin na rin natin yan. Ito pa. Nakita nga pala tayo dun sa dulo kanina. Sabi ko kailangan kong pitasin. Ito maliit na to. Hindi nalalaki yan guys. So sa talbos, ang dami nating talbos pero wala pa tayong orders ng talbos ng ampalaya kaya hindi muna tayo mananalbos. So again, for today ito lang muna mga dapat talagang pitasin ang pipitasin natin. Then magpapa-order tayo mamaya pag uwi. Popost natin din sa Facebook. Then may message natin yung iba natin mga kaibigan dito. Tatanungin natin kung sino mga gustong umorders ng ampalaya. Then, pag maraming orders, bukas nandito ulit tayo. Pipitasin na natin yung mga natitira dyan na or nakita natin na sinabi kong mga 1 to 2 days. Sorry. So, bukas babalik tayo para pitasin yung mga nakita natin dyan na sinabi kong pwede pa mga 1 to 2 days. Yung po pipitasin natin pag marami po tayong orders. So again, ito yung ampalaya natin. Ito yung mga napitas. Meron pa doon 3. So yun na lang muna. Tanghali na, uwi na muna ako. Again, as of now, pag lumampas ng past 10 a.m., 11 a.m., wala na, grabe na po ang init dito. Nagdilig lang ako. Actually ngayon, wala akong pipitasin. Bukod dito sa ampalaya. Sitaw, ang dami kong pitasin na sitaw pero hindi rin ako mamimitas dahil up to now hindi pa rin ako nakakapagbinhe. So sasamantalain ko dahil maraming malalaking sitaw ngayon, iwanan ko sila para magbinhe para yun na po yung gagamitin natin for next year. Again, pag nagga-gardening kayo, lalo na pag nasa ibang bansa kayo tapos sa mga halaman nyo ay mahirap pong makita kung nasaan man kayo or mahirap makabili ng seedlings or seeds kung saan bansa kayo naroon. Always, again guys, always na mag-save kayo ng mga seeds nyo para hindi na po kayo mahirapan maghanap, hindi na kayo kailangan gumastos pa para bumili. So lagi ako nagtatabi ng mga seeds ko, especially mga purple potatoes, sitaw,
Itong mga ampalaya, hindi ako masyadong nagsasave ng mga seedlings, mga pipino. Yung mga madali makuha dito and magagandang variety na nabibili ko naman dito. Hindi po ako nagsasave nun. Ang mahirap po kasi dito, una, yung mga sitaw, although makakabili ka kahit saan dito, pero medyo mahal din kasi. So, nagtatabi ako lagi ng sitaw, tapos yung purple potatoes ko. And this year, yung mga hinarvest natin ng mga patatas na dilaw, marami pa akong tinabi doon sa bahay for next year's taniman. Pero again, hindi ko pa rin sure kung gagamitin ko ulit sila or bibili ako ng mas malalaking seedlings kasi ang gusto ko talaga yung malalaking patatas. So, kayusan lang naman sila. Kaya nga lang, again, natutuwa kasi ako doon sa malalaki. Kaya, yun sana yung bala ko itanim for next year. So, ganyan, hindi ko na masyadong papatagalin to guys. Bago tayo umalis again, ulitin ko lang, always na mag-save kayo ng seeds guys pag nagtatanim kayo. Malaking tulong, malaking tipid, malaking alwan. So again, kung nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko, pakilike naman po video na to, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayo talaga.